Ayan po, magandang umaga po. Bago tayo magsimula, meron po ba dito first time lang kayo nakarating sa simbahan? Yung ngayon lang ho kayo nakarating, gusto lang ho namin kayo welcome. Pwede ba kayong tumayo? Sige po, tayo kayo, bago kayo maya. Sige po, tayo kayo. Ayan, magandang umaga po. Good morning po. Meron po ho ba na first time nyo? Maraming salamat ha, pagpalain ho kayo ng Panginoon. Kayo po ay welcome sa ating pong simbahan. Yan po yung halagang 500 na pinag-usapan, no? Viral, no? Sapat daw po yung 500 para sa Noche Buena. Dapat namamalengke sila, no? Para alam nila yung mga sinasabi nila. Pero pagpalain sila ng Lord, no? Pagpalain sila ng Lord. So sa umagang ito, mga minamahal ko, gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon kasi po kahapon, galing po kami ng Batangas, meron po doong conference, Recreate, no? Grabe ginawa ng Panginoon. Kakaiba. Marami na ho akong naranasan na conferences. Pero kahapon po, ay, kakaiba po talaga. We are so blessed, no, sa ginawa ho ng Lord, no? Lumabas po kami, empowered, no, cleansed, no, pinalaya, inapuyan, kinatagpo ho ng Panginoon. And for that, maraming salamat po sa buhay po na ating mahal na obispo, ang ating pong obispo, Bishop Renato Elontanco, yung ating pong ama sa pananampalataya. Salamat sa buhay niya na binigyan ho ng pangitain, na patuloy po tayong lumalim sa ating pong Panginoon. Sa leadership po ng Philippine Assemblies of God, tayo po ay nasa ilalim ng liderato ng Philippine Assemblies of God. Maminamahal ko, kung ano man po ang magawa natin, makuha natin, dahil po ito sa kanila. Kung wala po sila, wala ho tayo. Amen? Isa nga ho malakas sa palakpak para kay Jesus. So ngayon po mga minamahal ko, pag-usapan ho natin yung tinatawag na pagiging hari ni Kristo. Okay, ang ganda ho na nakalagay. King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ. Noong nakaraan, nagturo po ang Pastora Alicia, mga minamahal ko, patungkol po sa Lordship ni Jesus Christ. No? Yung pagiging Panginoon ni Kristo. No? Si Kristo po ay may title na Lord of Lords. Panginoon naman, hindi na siya Panginoon. Siya po ay Panginoon ng lahat ng Panginoon. Yun po yung title ni Jesus. Sabi ko naman, minamahal ko, the Greek word, ito pong Lord na ito, minamahal ko na word, ito po ay galing sa tinatawag na salitang kurios. Mula po sa salitang Griego. Pero, itong salita na ito, na curious, from Greek, ito po ay galing sa tinatawag na Hebreo na word, ng ibig pong sabihin, Yahweh o Adonai. Kasi po, ang original text po ng Biblia ay from Hebrews. I-translate po ito na mga scholars po ng Greek, maminamahal ko, papunta ng Greek at galing papunta ho ng tinatawag na Latin at English. So, sa kanila po, nung panahon po na isulat po ang Biblia, panahon po ng mga Griego, ang ginamit na word is kurios, na ibig sabihin ay master. No? Ibig sabihin mo, minamahal ko, sabing ganon, sabi na, ibalik mo ako ng isa. Sabing ganon, in the Greek translation of the Old Testament, the Septuagint, ito po ay mga scholars, mga minamahal ko, na nag-translate ng Hebrew Bible, papunta po ng Greek. No? Sabing ganon, the Greek word kurios, Lord, is used to translate the Hebrew word Yahweh or Adonai. No? Doon po galing. No? And then both Hebrew words refer to the Lord God, no? And so the Greek Kurios Lord became the most important title for God in the Greek translation on the Old Testament. So from Hebrew to Greek, sinasabi po na ito po ay Lord God. Ito po ay title ni Jesus. Siya po ay, ito po, Lord of Lords. In the Greek, kasunod. The word kurios signifies a master, no? One of supreme authority. And it's used to translate the divine name Yahweh in the Old Testament. Pag sinabi yung Adonai, owner, na nagmamay-ari, maminamahal ko. Pag tinignan mo po yung katotohanan, ikaw at ako, tayo pong lahat ay pag-aari ho ng Diyos. Ikaw, ako. Pag tinawag natin siyang Lord, tayo po yung sinasabi natin na siya po yung master, tayo po yung slave. Siya po yung owner, minamahal ko, and property ho tayo ng Diyos. May kausap po ako. Confessing Jesus as Lord is an acknowledgement of His divine nature, equality with God the Father, not just a human
title. So ito po, napakahalaga ho nito. Kaya pag tinawag mo siyang Lord, dapat maintindihan mo kung sino ka. Alam niyo po, tingin sa akin, bakit po tayo nag-struggle ng mga Kristiyano? Kasi hindi ho natin naiintindihan, no, o kulang ang ating pagkakaintindi kung sino ho ba yung Diyos. Kasi magsisimula lagi sa Diyos, hindi sa atin. Kasi pag sa atin, kung ano gusto lang natin tingin sa akin. Pag ikaw po nasunod, gagawa ka ng Diyos-Diyosan. Ulitin ko po ito. Pag ikaw po nasunod, gagawa ka ho ng Diyos-Diyosan. Okay? Pero pag nagsimula ka ho sa Diyos, minamahal ko, magkakaroon ka ng tamang understanding kung sino yung Diyos mo. Kaya po sabi ng Panginoon, kung magmamalaking sino man, ipagmalaki na kilala ko't nauunawaan. Sabi po ito ng Biblia. Tingin sa akin. Pag naintindihan mo yung Diyos mo at naunawaan mo siya, everything will be changed sa buhay mo. Isip mo, galaw mo, puso mo, kasi naiintindihan mo yung Diyos mo. No? Pwede mo kasi makilala siya, pero hindi mo siya naunawaan. Iba po yung information at iba po yung understanding. May kausap po. Ang understanding, naiintindihan mo kung sino yung Diyos mo. Hindi mo lang siya kilala, bagkus naunawaan mo po siya. At ngayon po, sa pagtatapos ng taon na ito, gusto ho ng Lord, i-series ho natin, magsasara po tayo sa taon na ito, sa series po about the kingship of our Lord Jesus. Gaano po ba ito kahalaga? Maniwala ho kayo, just open your heart. Sandali lang ako magsasalita rito. Andito na rin lang ho kayo. Buksan mo puso mo. Allow the Holy Spirit to minister to you. Kasi sayang po ito. Napakaganda ho nito, mga minamahal ko. So pag-usapan natin, the kingship of Jesus Christ. No po? Pag sa Bible, pag inaral mo, minamahal, sabi po ng Psalms 47 verse 2, for the Lord, the Most High is to be feared, a great King over all the earth. Yung Diyos po, ay malino na sinasabi na siya po ay hari sa buong mundo. Hindi po siya hari sa Pilipinas lang. Siya po ay hari sa buong mundo. That's your king. So, ibig sabihin, tingin sa akin, gusto ng Lord na mailagay sa puso natin na paglalapit ka, maintindihan mo kung sino yung kausap mo. Maintindihan mo kung sino pinaglilingkuran mo. Kasi pag hindi mo to naiintindihan, mali paglilingkod mo. Pag hindi mo naintindihan ng Diyos, mamamali buhay mo. Kaya po mahalaga na maintindihan natin kung sino po itong kausap natin. This is the title of our Lord Jesus Christ. The King of Kings and the Lord of Lords. Sa Old Testament, malinaw po yan. Nung panahon po ni Nebuchadnezzar, siya po ay nagkaroon ng panaginip. Nakakita po siya ng hindi na maipaliwanag na taong nakatayo. Tapos walang makapag-interpret. Si Daniel po, pinatawag, in-interpret po ni David. Pinapakita po ron, may 4 na kaharian, the kingdom, 4 kingdom. Pinakita ng Lord sa kanya, the Babylonian Empire, kasunod po ang Persian Empire, pagkawalan Persian Empire, kasunod po yung Greek Empire, Alexander the Great, pang-4 po yung Roman Empire. At sabi po sa mga minamahal ko sa panaginip, meron po isang malaking bato na tumama sa paa ng estatwa at naguho po yung estatwa, nawala po lahat ng kingdom, itong batong tumama sa paa, lumaki ng lumaki. Yun po ay ang kingdom ng ating pong Panginoong Diyos. So, it's all about the kingdom. Pag binasa po pong Bible, ang context po nito, minamahal ko, bumalik ka sa original na pagkakasulat. Ang context ng Biblia about a kingdom. King, minamahal ko. Kaya po tayo nag-struggle, minamahal ko. Tingnan niyo po ito. Sabi po ng Matthew 2 verse 2, tingnan niyo po natin ito. Nung yung mga Magi po, hinahanap po nila yung isinilang na hari. No? Nung makita po nila yung lugar, nung pumunta sa Jerusalem, ito tanong nila, hinahanap po nila yung bagong silang na bata. Sabi, where is he who has been born king of the... Nasaan yung hari ng mga Hudyo? Hindi po nila hinanap, asan po ba yung baby Jesus? Ano po hinahanap nila? Pakisabi nga po, hari. Isa po, hari. Hindi po sila naghahanap ng baby Jesus. Ang hinahanap po nila yung hari na isinilang. Kaya po, ang context po ay kingdom. Sa paghanap, kaya po may dala-dala silang regalo para i-offer po sa hari. That's the context po ng Bible. No? And then, sabi nga nun, nung si Jesus po ay nililitis, siya po ay, next slide, sabi ng Matthew 26 verse 11, nung siya po ay nililitis, maminamahal ko, sabi po ni Pilate, are you the king of the Jews? Ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus, you have said so. So Jesus claimed, maminamahal ko, that He is a king. Tinuro po ito ng Pastor Alicia. No? Nung yung lordship, nung prior tong ano na to, tinuro po ito ni Alicia, no? Ni Pastor Alicia. Ngayon po, dito po, malinaw maminamahal ko, yung Jesus natin, hari po siya. Ikaw pwede ba kitang matanong, paano mo nakikita si Jesus? Bilang isang Kristiyano, paano mo siya nakikita? Paano mo siya, pag lumalapit sa Kanya, paano mo siya nakikita? Mahalaga po yun.
Kasi kung paano mo siya nakikita, it will affect your life. So dito mga minamahal ko, bakit po ba tayo nag-struggle? No. Tingnan muna natin yung form ng government. Sabi po ng Bible, sabi po ng Isaiah 9:6, mga minamahal ko, for to us a son is given, and for to us a child is born. And the government was upon his shoulder. So ibig sabihin, ang darating po may daladalang gobyerno. Sino po ba yung darating? Ito pong hari na ito. Ibig sabihin, si Kristo po ang daladala kingdom. Pakisabi nga po, kingdom. Isa pa yung parang mag-aalmusal na kingdom. So kaharian, mga minamahal ko, pinag-usapan natin kaharian. Kaya po si Kristo nasa lupa, ang sabi niya, unang preaching niya, sabi niya gano'n, repent, for the kingdom of God is here. Andito kaharian. Hindi po sinabi ni Jesus, repent, for the democracy is here. Hindi po sinabi, mga minamahal ko, repent, for the communist is here. So ang ibig sabihin, ang daladala po ni Kristo ay kaharian. Pakisabi nga po, kaharian. So, ibig sabihin, gusto ng Lord na maintindihan natin sa puso't isipan natin na yung Kristo po natin, He is a King. No, He is a King. Prior po ng Biblia, wala pong tinatawag na republic. Wala pong republic. Lumabas lang po yan later. Ang republic, ang daladala niya, demokrasya. What is the government ng demokrasya? Government from the people, by the people, for the people. Ibig sabihin, sa akin, sa demokrasya, ikaw yung boss. Di ba? Pag nangangampanya po yung mga natin, yung mga nangangampanya, sabi sa atin, kayo ang boss namin. Bakit po? Because the government is from the people, by the people, and for the people. Sila po yung may karapatan dahil ang kapangyarihan nila ay galing sa atin. Ang tawag po doon ay demokrasya. Ang tao po ay nag-e-elect ng mga tao na mga opisyal para po maging representative ho natin, para ilid po yung bayan natin. But the power comes from the people. Ang tawag po doon ay demokrasya. Kaya nga po, pag ayaw na nila sa presidente, pwede na mag-people's power. Tama? Pag medyo hindi na maganda yung ginagawa ng presidente, pwedeng tayo magsama-sama ibagsak ang gobyerno. Bakit? Kasi demokrasya. Nakuha natin? Kaya po, kapatid, ang bayan po ng Israel, next slide. Ito pong Israel, maminamahal ko, ngayon wala na po sila sa kingship. Sila po ay nasa parliament republic. Bakit ba ito pinag-uusapan? Para maintindihan natin, pagpasok natin ng kingdom, maunawaan natin kung paano dapat ikaw at ako gumalaw sa loob po ng kaharian ng Diyos. Dito po, sa Israel po ngayon, nasa ano po sila, parliament republic, meron po silang presidente at meron po silang prime minister. Okay? Kaya magugulat ka, ang lagi makikita natin sa news, ito po si Benjamin Netanyahu, siya po yung tinatawag na prime minister ng Israel. Pag may kinalaman sa day-to-day na desisyon, pakikipaglaban ang Prime Minister nasa unahan. Pero pag may kinalaman sa pagtanggap sa mga foreign dignitaries, ang may kinalaman dito ay ang Presidente. Meron pong tinatawag na pagkakaiba. Pero sila po ay Parliament Republic. So, Pastor ng Pilipinas, tayo po ay Republika ng Pilipinas. Okay? Ito yung style ng government natin. No? Dahil tayo nga po, maminamahal ko, ay demokrasya, nagbobotohan tayo. Amen? Bumoboto tayo ayon sa gusto natin. No? So, ibig sabihin, meron pong tatlong kapangyarihan dito. Unang-una yung presidente. No? Pangalawa, yung tinatawag po na executive. That's the president. Pangalawa po yung legislative. Ito po yung dalawang sangay na nahati. Ito po yung Senado at ito po yung tinatawag na Congress. Sila yung gumagawa ng batas. Pangatlo, yung judiciary. Ito po naman yung nagpapatupad ng tinatawag na batas. So ito pong tatlo, balanse po yung kapangyarihan nito. Ang problema, pag nakurap ito, wala na pag-asa tao. Naintindihan natin. At ang nakakalungkot, parang ganun po nangyayari sa atin. Kaya we need to pray for our nation. Bakit po? Tingin ka sa akin. Pag nag-collapse ang bansa natin, madadamay tayo pare-parehas. Pag tayo po umabot na failed state, maminamahal ko, matutulad tayo sa Sri Lanka, maminamahal ko, bagsak ang lahat ng peso, bagsak ang lahat, ang nagtataas ang bilihin, nagkakaroon ng chaos. Bakit po? Kasi bumagsak yung tinatawag ng gobyerno. Kaya pag hindi tayo naging maingat, pag hindi natin pinag-pray yung bansa po natin, napakadelikado nito, hindi pwedeng wala kang pakialam dahil pag bagsak ng Pilipinas, kasama ka sa babagsak. May kausap ako. Kaya po, we need to pray for our nation bilang mga Kristiyano.
No, kawawa mga anak natin dito, maniwala ho kayo, kawawa ho yung ating pong ambayang Pilipinas. So ngayon po, meron naman tinatawag na isang gobyerno, mga minamahal ko, ito pong communist. No, ito naman po yung Republika ng China. Sila po, mga minamahal ko, ay mga komunista. Pag sinabi komunista, mga minamahal ko, ang form ng government nila, communal. Walang mayaman, pantay-pantay, ganun daw po yung kanila. Ang gobyerno nagro-rule. Sila po ang magbibigay ng mga ganito, magsusupply ng ganyan, magsusupply ng ganon. Yun po ang communist country. Sila po ay pinangungunahan ng Communist Party of China. It is a government, mga minamahal ko. Kaya lang pag tinignan mo, mukha siyang dictatorship. Wala siyang kalayaan sa lugar po na yon. Yun po yung gobyerno ng China. Ngayon po, next slide. Yung kasunod naman po is si President Donald Trump. He's the head of the state and he's the head of government. No, ito po mga minamahal ko sa ngayon, ito po yung pinaka-kilalang tao sa buong mundo. Ako, I believe pinaka-mapangyarihang tao sa buong mundo. Ito pong tao na ito. No? Pag ito pong nagdesisyon mga minamahal ko, pwede hong mag-iba ang buong mundo. No po. So ngayon po, sila po ay demokrasya din. Tingnan sa akin, isang makikita mo sa democratic country, lagi po itong may rebellion. Lagi po may sumisigaw sa kalsada, ibagsak, ibagsak, ibagsak. Pag hindi nila gusto, ibagsak. Pag hindi gusto, ibagsak. Lahat ng solusyon, ibagsak. Kaya po ang gobyerno natin ang gulo. No? People's Power 1, hindi na sila sa ating Presidente Marcos before. Isang bagsak ang government. Naglagay na isang gobyerno, mas masahol pa sa isang gobyerno. Bumagsak ang bayan ng Pilipinas, mga minamahal ko. No? Ngayon po, pag inaral mo, pag tinignan mo, papunta na naman tayo sa ganitong tinatawag na senaryo. And we need to pray for our country. So ngayon po, meron pong isang kingdom, mga minamahal ko, na nakita ko, ito yung kasunod na slide. Ito po yung kingdom of Saudi Arabia. No? Saudi Arabia, na ang hari po rito ay si Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ito po yung hari nila ngayon. Ang haba ng pangalan, hirap maintindihan. Kilala po, pinsan po ito ni Ode, na Kuya Ode. No? So, ito po yung presidente, at sabi nila parang may problema po ito parang may sakit. No? Ngayon po, yung crown prince, minamahal ko, yung halili sa kanya, si Muhammad bin Salman. He is the crown prince. Pag nawala na po, o nagdesisyon na po, mag-let go yung presidente, yung kanila pong hari, siya po yung susunod na kokoronahan bilang hari. Ano po bang pagkakaiba? Sa gobyerno ng Republika, ikaw binoboto mo po yung botohan. No? Kaya bibili ka ng boto para maraming bumoto sa iyo, ang dami-daming korupsyon. Alam niyo po sa kingdom, hindi po binoboto hari dito. Ang kingdom, namamana po yan. Kahit sa ayaw mo sa gusto, susunod ka sa kingdom. Kahit namana ho nila yon. Wala po rito, kaya mapapansin mo, sa Saudi wala pong sumisigaw na ibagsak, ibagsak. Kasi nasa loob po sila ng tinatawag na kingdom. May kausap po ako. Kaya sa kanila hindi ho magulo. Pag sinabi ng hari, sunod. Sa ating pag sinabi presidente, hindi totoo yan. Ano ba sabi ng ganito, ng ganyan? Kaya po ang Pilipinas, puno-puno na rebellion. Tingnan niyo po ito. Bakit po ba, alam niyo po ba, ang problema ng bansa na ito, hindi ho nagkakaisa. That's our problem. Tingnan niyo po ito Obvious na obvious po yung nangyayari sa gobyerno. Hindi mo kailangan manghula kasi kita na ng mata mo. Kaya lang tingnan niyo po ito, pag nag-rally tingnan niyo po, hindi talaga nagyayari. Yung isa sumisigaw ng pink, 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 sa kabila magkakasama, yellow, yellow, yellow. Tapos sumisigaw yung isa, Duterte, Duterte. Sumisigaw yung mga tinatawag na mga general. Hindi alam. Kaya sabi ng mga tao, ano ba talaga? Tingnan mo po ito. Pag tumungtong isa, kokontrahin ng isa. Pag ito naman, nagkokontrahan, wala hong mararating. Alam niyo ba, even ng church, pag hindi ho nagkaisa, wala po itong mararating. Alam niyo po ba kaya magulo ang simbahan? Kasi nasa loob tayo ng kingdom, pero ang utak ho natin, demokrasya. Pag hindi ko na kursunada, lilipat na ako ng church. Hahanapin ko yung pit ako, yung alam mo na, mapapamper ako, yung ako ang masusunod. Kaya po ang mga Kristiyano, punong-puno ng salitang ako. Kaya tayo nag-iikanda, struggle, buhay na buhay yung sarili. Kasi hindi ho natin naiintindihan bilang mga Kristiyano. Nung tumanggap ka ho ng hari, nung tanggapin mo yung Kristo, naging bahagi ka ng kanyang kaharian. At wala ka sa demokrasya, ikaw po ay nasa kaharian ni Kristo. Hindi mo siya binoto.
Hindi po nagkaroon ng tinatawag na vote, hindi po. Ito nakakatuwa sa Panginoon. You did not choose me, but I choose you and appointed you. Hindi ikaw ang pumili sa akin. Sabi na, ako ang pumili sa iyo upang ikaw ay humayo i-appoint. So, ibig sabihin, tingin sa akin, hindi ka wala ka sa simbahan dahil gusto mo. Hindi ka naging Kristiyano dahil gusto mo. Gusto ng hari na maging anak ka niya. Ang tawag doon ay biyaya. Pakisabi nga po, grace. Isa pa kisabi, grace. So, biyaya, maminamahal ko. Dito po, maminamahal ko, pag tinignan ho natin, ito kailangan po ito ma-change the way we think. Kasi po mag-struggle ka talaga, maminamahal ko, maghahanap ka ng simbahan na kung ano yung gusto mo marinig, pupunta ka ho doon. Pero pag humingi na ho yung hari ng sakripisyo, hindi ka susunod kasi hindi mo naiintindihan kung sino yung tinatawag na pinaglilingkuran mo. Pero the moment na maintindihan mo na ito ay hari, maminamahal ko, at sa kingdom, maminamahal ko, nakita ko po may dalawang pinakamahalaga sa kanila. Number one is the submission. Pangalawa is the obedience. Yan po ang pinakamahalaga sa kaharian. Kaya po merong law. Sa kanila po, maminamahal ko sa Saudi, pag ikaw po ay nagkamali, kunyari po, ikaw po ay nagnakaw, putol. Hindi po pwedeng lagyan ng, baka pwede natin malagyan, hindi po. Sa kanila po, pugutan ka ng ulo sa square. Nakikita po itong mga tao, yung gulo mo, gugulong po yan, maminamahal ko. Para yung mga taong naroon, sabihin sa'yo, hindi pwede ang gusto mo sa kaharian ko. May kausap po ako. So dito po, ayokong na ano po itong kingdom na ito, kapatid. Ang ganda ho nito. Kaya lang ang problema natin, punong-puno tayo ng mga sarili, tayo pong mga Kristiyano sa huling panahon nito. Ang hinahanap natin yung kung ano yung pwedeng ihima sa atin. Kung paano gusto natin encourage lang, maminamahal ko. Gusto lang natin ganito. Pero pag sinabi na ng hari, nagpapalaga na ho mga Kristiyano. Bakit po? Hindi ho naintindihan kung sino po yung kanyang pinaglilingkuran. Hindi, dapat natin maintindihan na paglapit mo sa simbahan, maminamahal ko, papasok na sa simbahan, napakahalaga, maminamahal ko ng tinatawag po na worship. Matthew, you are the king, yes. They are looking for a king. Pero dito, maminamahal ko, Revelation chapter 11, verse 1, maminamahal ko, then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ang dala-dala ni Kristo, pakisabi nga po, kingdom. Isa po, kingdom. Nung maborn again ka, maminamahal ko, you are a Filipino citizen. At the same time, you are the citizen of the kingdom of God. Kaya dalawa po ito, maminamahal ko, na gumagalaw ho sa atin. Pag na-born again ka, dalawa po yung kapanganakan mo. Na-born again ka physical, na-born again ka spiritual. Nung ikaw naman po, maminamahal ko, nakilala mo si Kristo, pumapasok ka sa kingdom, at the same time, you are a citizen of the Philippines. Pag-usapan ito natin sa mga susunod. Dito po malinaw na sinasabi, ang dala-dala po ni Kristo ay kaharian. Kasunod na slide, sabi po ng Revelation 17:14, they will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for He is Lord of lords, King of kings, and those with Him are called, chosen, faithful. So ibig sabihin, yung hari po na ito, hindi po ito basta-basta. No, ang hinahanap ng Panginoon, tinawag niya, pinili niya, pero tapat. Kaya po napahalaga ng faithfulness natin, mga minamahal ko. Tingin ka ho sa akin, ang goal natin, makarating ho ng langit. Dahil kung hindi tayo darating sa langit, magsuwi na ho kayo. Maghanap kayo ng simbahan na kung saan ipapamper yung mga sarili nyo. Pero ito, mga minamahal ko, malino nagtuturo. Ang ating destinasyon, our citizenship is in heaven. Kaya napakahalaga po itong teaching na ito, mga minamahal ko. Dito po ang linaw-linaw na sinasabi ho ng Panginoon, He is the King of Kings. Ibig sabihin, mga minamahal ko, next slide. Sabi po na Revelation chapter 11, verse 15, sabi niya ganoon, kasunod na slide, then the seventh angel blew his trumpet. Inulit lang. Kasunod, next. Sabi yung ganoon ng Timothy, 1 Timothy 6:15-16, which he will display at the proper time, He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality. Ito po yung Diyos na kinakausap mo. Ito po yung Diyos na sinasamba mo. Ito po yung Diyos na kung saan hindi mo nakikita. Siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. The only sovereign. Walang lugar na hindi pinaghaharian yung hari mo.
kung saan ka tumutungton, doon ang paghahari ng Diyos mo. Because He is the King of Kings. Tingin sa akin, Pastor, ano bang pagkakaiba ng hari tsaka ng emperor? Ang hari po, nagahari po siya sa isang bansa. Pero pag emperor, minamahal ko, multiple of nation, pinangungunahan niya. Kaya po, mas mataas ang glory ng emperor. Bakit po? Kasi po, ang king, isa lang po pinagarian niya. Ang emperor, maraming bansa. Pero dito po, sabi niya, siya po ang hari ng mga hari. Lahat po ng hari, siya ang hari. That's your king. Yan po yung kinakatagpo natin. Siya po yung inaawitan ho natin. Hindi po siya presidente, hindi po siya binoto. Alam niyo ho ba, kahit wala ka, Diyos pa rin siya? Kaya walang pwede magmalaki. Ako, ikaw, wala tayong magmamalaki, kapatid. Kahit hindi tayo sumamba, sabi na Lord, gusto mo ba yung bato sumamba? Sasamba ba to? The greatest privilege meron tayo, minamahal ko, yung tawagin ka ng hari mo. Eto, pag naunawaan mo, mababago yung pananaw mo sa buhay. Believe me. Nagsisimula sa understanding. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Lahat na argumento sa utak mo, ibaba mo sa harapan ng Panginoon. Kasi pag may argumento ka, hindi ka mapepenetrate. Kasi bago pa tumama salita ng Diyos, kinokontra mo na sa isip yan. Kinokontra mo na. Kaya lalabas ka rito, wala kang marireceive. Bakit po? Meron kang preconceived idea of who God is. Kaya napakalaga, may minamahal ko, tingin sa akin, mga minamahal ko. Tayo po, mga minamahal ko, tingnan muna natin to. Source of authority. Kings and emperors inherit their position. Sila po ang hari at emperor, minamana ho nila yan, hindi po yan binoboto. Kaya kanina yung kingdom ng Saudi Arabia, mamana po yan ng anak. Pamanahan po ng anak, ganun po sa kanila. Sa tinatawag po na presidente at prime minister, sila po ay selected. No? Pinili po sila. Meron po silang tenure, meron po silang date. 6 na taon lang yan. Pagkatapos yan, tapos na ho yung tinatawag na nila. Pero ang hari, hanggat buhay po yan, hari po yan. Yan po yung difference po ng hari tsaka ng presidente. May kausap po ako. Pag hindi ka na gusto ng tinatawag ng ano mo, kung ikaw po yung nasa lugar po ng demokrasya, pag hindi ka nag-perform, tatanggalin ka na. Pag hindi ka nag-perform, siba ka na. Sa kaharian po hindi. Why? Because the king is the law. Ang ganda ho nito, kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. And then, term of limits, monarch typically rule for life, whereas president and prime minister serve for fixed terms of office and must face re-election or votes of confidence. Tapos tayo pwede kang tumakbo ng re-election. No? Pero ang hari, hindi po ito natatanggal. Because he is a king. The core difference is based on access and function. No? Noon po, mga minamahal ko, sabi na gano'n, next slide, the core difference is based on access and function. May tinatawag pong outer court. Kunyari, pasok tayo ng kingdom. Nasa kaharian ho tayo, mga minamahal ko. Kunyari, ito po yung trono. Okay, this is the throne. No? Ito pong baba, ang tawag po rito ay inner court. Yung labas po, ang tawag doon ay outer court. Ang outer court, mga minamahal ko, para po ito sa mga tao na matinatawag na subject ng mga pangkaraniwan, yung outer court. Dito po, mga minamahal ko, sa inner court, mga minamahal ko, ang pwede lang pumunta rito, mga minamahal ko, the court difference is based on access and function. The outer court is a more accessible, public, and transitional space, while the king's court refers to the restricted, private, and governing household of the monarch. Mga kilalang tao lamang po ang pwedeng pumunta ng King's Court. Dapat po natin maintindihan ito mamaya, magugulat po kayo. Kasi masarap sumamba pag naintindihan mo yung sinasamba mo. Alam mo kaya tayo nag-struggle kasi hindi natin naunawaan kung sino Diyos natin. Na gumagawa tayo, alam niyo po ba nakatakot? Ang idolatry, gumagawa po sila ng Diyos. Pag hindi nagay mga Kristiyano, maraming Kristiyano, gumagawa po siya ng sarili ng Diyos. Ano po yon? Kung ano yung gusto niya, yun po yung masusunod. Ang tawag po ay Diyos-Diyosan, mga minamahal ko. So dito, mga minamahal ko, access. Access was highly restricted and hierarchical. It included na kasunod, nasa slide na ako, isa pa, dali. Isa pa, access yung access, isa pa, access. Yan. Access was highly restricted and hierarchical. It included the monarch, their family, high-ranking nobles, advisors, clergy, household staff, and bodyguards. Only those with a specific appointment, social standing, or royal favor could attend. Tingnan sa akin. Sa kaharian po sa King's Court, hindi po pwede pumasok ang basta-basta dito. Ang nakapasok rito mga noble.
mga mandirigma, mga general, mga may sinabi po sa bansa nila, sila lang po ang entitled sa lugar na ito. At alam niyo ba, hindi ka pwedeng pumasok sa lugar ng King's Court na hindi ka pinapatawag or you will die. Kaya po sa kanila, ang taas ng pagpaparangal nila sa hari. Alam niyo ba, ang unang-unang approach sa hari, nakasubsob. Nakasubsob ho yan. At sabi nga na, hanggat hindi ka sinasabing magsalita, hindi ka magsasalita. Hanggat hindi niya itinuturo yung scepter na tinatawag na gold, minamahal ko, tsaka ka lang magsasalita. That's the kingdom, minamahal ko. Ito po yung context ng Bible ho natin. Ito po yung context ng tinatawag ng pagkakasulat. Pag hindi mo ito maintindihan, hindi mo siya re-respetuhin. Kasi hindi mo naunawaan kung sino ang Diyos mo. Pero pag the moment na maintindihan mo po ito, minamahal ko, mababago pananaw mo. Sabi nga noon, ano po ba ng King's Court? The King's Court, minamahal ko, it was the center of political, social, and judicial power. Functions included. No, hindi nakasunod. Nakibaba mo lang ako. Etong lugar na ito, dito nagdidesisyon ng hari. Dito sa lugar na ito, nakaka-receive ang mga taong lumalapit sa kanya. The inner court, minamahal ko. At hindi ka basta-basta papasok rito maliban na ipatawag ka ng hari or else you will die. Sa kanila po, pag sinabing bibitayin ka, bibitayin ka. Pag sinabing kakatayin ka, kakatayin ka. Ganun sila. Kaya isang reference po ng Biblia, yung binabasa natin Daniel, mga tatay, yung Daniel po, makita mo rin galawan po ng kingdom. Kaya po si Nebuchadnezzar, pag sinabi ng kakatayin, kakatayin ka na. Si Nebuchadnezzar, itong hari na ito, kakaiba ito, matalino po ito, pero kumakatay po ito ng tao. Kaya re-respeto ka sa kanya. Tinatawag po siyang emperor, tinatawag siyang king of kings, pero limitado ang kanyang kaharian. Pero yung Kristo natin, siya po yung hari ng mga hari. Panginoon, mga Panginoon, walang lugar na hindi pinagharian ng hari mo. May kausap ako. That's your king. That's the one who worship. Na wino-worship po natin, mga minamahal ko, na itong ganda-ganda na ito. King of kings and Lord of lords. Next slide. Nakikita mo yan. Yan, balik mo lang ako. Balik mo lang ako, nak. Balik mo yan ako. Parang ganyan po itsura niyan. Parang ganyan. Ito pong context pinag-usapan natin. Nagbabasa ka ng Daniel, basahin mo yung Esther. Ma-appreciate mo ito pinag-usapan natin. Nasa Book of Esther, pagkatapos ng Daniel, medyo pahapuyawan mo, makikita mo how the kingdom works. Kung paanong nire-respeto ang hari, kung paanong pinaglilingkuran ng hari, kung paano mo siyang dapat makita, mga minamahal ko. Alam niyo ba, sa totoo lang, sabi po nila, no, pag sinabi yung tinatawag na kurios, ibig sabihin pag-aari kita. Sa loob po ng kingdom, mga minamahal ko, wala kang pag-aari, ikaw po ay pag-aari ng hari. Dapat itong maintindihan, mga minamahal ko, ang iyong karapatan ay nanggagaling sa iyong hari. May kausap po ako. Kaya hindi po nag-work ang Kristyanismo ngayon, kasi po ang isip ng mga Kristiyano, ito gusto ko, ito dapat masunod. Pag hindi daw ito masunod, ang dali-dali na lumipat ng church. Ang simbahan ngayon parang karinderya na lang. Na-open ako, lilipat po sa ibang simbahan. Ma-open ka rin doon, kahit sa ka pumunta, meron tao. Pakisabi nga po, dapat magbago lang. We need na mabago, kasi pag hindi na bago, magkakaroon tayo ng problema. May kausap po ako, dapat lang natin maintindihan pare-parehas. It is all about the king, it is not about you. Ano pong ibig sabihin, Pastor? Next slide. Sa langit po, mga minamahal ko, si Jesus po ang sentro ng lahat. Hindi po yung mga niligtas, hindi po maanghel. Ang sentro ng kalangitan, si Jesus Christ. Siya po yung sentro ng pagsamba. May kausap po ako, dapat sa simbahan, ang sentro rito si Kristo. Siya yung sinasamba. Pwede ba akong maka-open na naman? Sumasamba ka ho sa ari, sip ako sa Diyos. Kaya we miss God. Akala ho natin pag may ganito tayo, pinagpala, hindi po yun. Hindi po sukatan yun ang pagpapala ng Panginoon, ang buhay ni Kristiyano palapitan sa hari. Kaya marami, kapatid na nakakatakot, pagpalain ka material pero hungkag ang loob. Kaya gusto ko saan maunawahan yung mga minamahal ko. No, pagpupunta ka dapat ang pinaghahanda mo, pinaprepare mo yung sarili mo. Pwede ba ako magtanong, paano mo hinanda yung sarili mo para katagpuin ng hari mo ngayon? Sa church ka, tinutulugan lang ang Diyos eh. Sa church, magugulat ka. Pag nasandal po yan, matutulog po yan. Hindi ka ba nahihiya na nakikita ng hari mo? Tapos sabi mo, puyat po ako eh.
Nakaka-open, di po ba? Paano kung hari magsasalita rito? Paano kaya kung si Kristo magsasalita rito? Maniwala kita, tumbling tayo lahat, pare-pares dito. It is a reminder mo, minamahal ko. Pinaghahandaan po yan. Kapatid, ulitin ko ito, sasabihin ko, hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Kahit hindi ka sumamba, ang Diyos ay Diyos pa din. Lagay mo sa isip at puso mo yan. Pag nawala ang Diyos sa buhay mo, wala ka ng katuturan. The only person mo minamahal ko na nagpapahalaga sa ating Kristo. Kaya tignan niyo po, bakit ang dali lang hindi magsimba? Hindi mo naunawaan ko sino sinasamba mo. Ang dali-dali lang, gusto ko malit, ako bahala. Ayoko magsimba, tinatamad ako. Gusto nating unahin tayo ng Diyos, pero hinuhuli natin ng Diyos. Kapatid, makikita mo kung gaano kahalaga sa isang tao, isang bag, kung paanong pinaghahandaan yung pagpunta mo. Sino mo minamahal ko, ayaw mali sa trabaho kasi nakakaya sasabihin ni boss. Nakakaya makikita ng mga tardiness. Pero sa church, si Lord lang naman yan. Gusto ko kaya ka humihinga dahil kay Kristo. Gusto ko ilagay mo sa puso mo yan. Alam niyo po ba, madali na sa Panginoon mamatay tayo pare-parehas? Isang click lang. Pag winodhold ng Lord ng air, tapos tayo pare-parehas. Learn how to honor your King. Alam niyo po ba, ikaw nga, pag darating ka ng bahay, di ba, bisita ka, natutuwa ka pag pinaghahandaan ka eh. Nakikita mo kung gaano ka special, kung paano kang pinaghahandaan. Pinaghandaan ka ng maraming pagkain, pinaghandaan ka, nilinis ang lahat ng bagay, pati yung mga tinatawag na mga langgam na patawid sana, hindi tatawid sa sobrang linis, nadadapa sila sa sobrang kintab. Bakit ko? Kasi darating ka. Pero nakakalungkot, bakit sa Diyos hindi tayo ganun? And then we call our worship. At tingin ka sa akin, marami pong pagsamba na hindi ho pagsamba, insulto sa hari. Nakakupin naman yung pastor, yan ang katotohanan. Bakit gano'n preaching? Kapatid, malapit ang dumating si Jesus. Huwag ko kayong umasang hihimasing ko kayo. Okay lang ginagawa mo kasalanan. Pupunta ka lang sa impyerno niyan. Galingan mo. When you die, you will go to hell. Galingan mo yung paggawa mong kasalanan. Galingan mo yung attitude mong hindi maayos. Kapatid, may isang paris ng mata, hindi ho si pastor ang nakatingin sa iyo yung hari ng mga hari. Alam mo ni Kristo sino nag-prepare dito bago pumunta rito? Alam mo ng hari yan. Alam mo na, tingin sa akin, bago ka pumunta rito, alam mo ng Lord kung paano ka nag-prepare. At ang galaw ng Diyos sa buhay mo, according sa preparation mo. Kung nag-prepare ka na walang respeto, huwag kang umasa ng pagpapala ng Diyos mo. Kaya dapat ang mga Kristiyano, we are preparing. We will meet the King. Hari ang ating pupuntahan. Kung hari, hindi ako malilate. Bakit? Pambira sa dahilan kung bakit umihinga. Lahat ng aking dahil sa Kanya. Hindi ako papayag na maging tardy sa harapan ng aking hari. That's worship. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Tingnan niyo po ito. Ito naman yung beauty ng paghahanda. Gising mo sa umaga. Naupo ka sa presence ng Lord. Lord, this is the day that the Lord has made. Araw mo to. Yung puso ko, hinahanda ko. Lord, I pray kung mayroong mga kasalanan sa buhay ko, patawarin mo ko. Pwede po ba bigyan mo ko ng pusong uhaw? Kasi kakatagpuin kita. Ayokong pumasok sa simbahan na parang wala lang. Ayoko ho kayong mabasto sa akin pong buhay. Alam niyo, pinakamalaking problema natin sa atin sa Kristyanismo, kabastusan sa harapan ng hari. Nakaka-open? Yes. Para sa... Yes. Kaya kadalasan po ng worship, hindi naluluwalhati ang Diyos. Sa mga bago, naintindihan ko kayo, huwag kayong ma-open din para sa inyo to. Sa amin itong matatagal na Kristiyano. Kapatid, sabi ng iba, hindi, ang mahalaga, makaabot ako sa Word of God. Kasi yung kailangan ko makarinig, hindi po. Nagsisimula ang pagsamba sa harapan ng hari. Alam niyo ho ba, tingin sa akin, pag meron ka pangailangan, paglapit mo sa hari, kakatagpuin yan. Pero bago ka lumapit ng hari, enter His gate with thanksgiving in your heart and enter His court with praise.
Pagsamba muna ho yan. Kaya maraming prayer na hindi tunutugon kasi hindi po maganda preparation. Pakisabi sa katabi mo, parang kailangan na nating maging maaga talaga. Sige lang, pakisabi sa katabi mo, parang kailangan na natin talaga maging maaga. Bakit po? Si Kristo po nagsasabi na neto, salita ho ng Diyos. Hello? May kausap po ako? Pastor, paulit-ulit kasi hindi na babago. Bakit ba paulit-ulit ang teaching? Hanggat hindi ka nakakaligtas dyan, hindi ka pa pititigilan ng Diyos dyan. Hindi dahil galit ka, gusto ng Lord na ituwid yung puso natin pare-parehas. Bakit po? Ayaw ng Diyos na mamisso natin yung sentro kung bakit tayo nandito. Mahalaga na mag-ayos tayo na maganda, pero sana yung puso mo maganda din. Yung excited ang Diyos pag nakita ka, alam niyo ba, pagpasok pa lang dito, alam ng Lord kung sino nag-prepare. Sa nag-prepare ho dito, gusto ko maintindihan mo, yung blessing ng Lord, binigay na sa'yo. Alam din ng Lord, pag ginawa natin yung putsi-putsi Diyos natin, hindi po siya putsi-putsing Diyos. Kailangan nating ma-change. Pakisabi nga po, ma-change. Pakisabi, ma-change. Kailangan nating mabago, or else baka pag nag-rapture, hindi tayo makasama. Ang kukuha sa atin yung hari natin na sinasamba. Kaya hindi mo siya pwedeng itrato na katulad mo. Hindi mo siya pwedeng itrato. Buti pa nga yung boss mo, ang ganda ng trato mo eh. At gusto ko maintindihan mo, malapit na ho ang rapture. Babalik po yung coming King. Pagbalik ni Kristo, He is the coming King. Kukunin po ang lahat ng kanyang mananampalataya, maminamahal ko. Tatanggalin po rito sa lupa, maminamahal ko. Malapit na po itong mangyari. Papasok po ang mundo ng tinatawag na 7 years tribulation, paghihirap na hindi pa nararanasan ng mga tao mula ng likha ng mundo. Pagdating po ng langit, yung mga tao pong nagmamahal kay Kristo, na kinikilala siyang Lord and Savior ng life niya, ng pagiging Panginoon, kukunin po yan, pararangalan po yan, meron po itong banquet, maminamahal ko, na hinanda ng Panginoon para parangalan yung mga taong nagtapat sa Kanya. After na 7 years, babalik po siya. Ano po isa-set up niya? Pakisabi nga po, kingdom. Isa pa ho, kingdom. Babalik siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So, pagbaba niya ho ng Jerusalem, isa-set up niya po yung kingdom 1,000 years. 1,000 taon, makikita ng mga tao sa Jerusalem, yung hari ng mga hari, visible ng mga mata niya. At tayo po na nakuha ng rapture dahil we are faithful. Pagbalik ho natin, kasama ho tayo sa mga hari sa mundo ho na ito. Ako naniniwala ko may mga hari ho dito. No? Yung mga matapat kay Lord, yung mabubuting lingkod ng Panginoon, baka maging governor ka ng ano natin. Hindi po ito by election, by appointment. Ano ang tinatawag na pagsiselect? Faithfulness, goodness. Ito naging matapat to sa lupa. No? Kaya ito bibigyan ko to ng pamamahala pag naghari na ako dito. Si Lord po hindi pwedeng lagyan. Ang kingdom po ng Panginoon, righteousness and justice. Hindi po talaga pwedeng lagyan ng Diyos doon. Nakabase po siya sa mga ginagawa natin. Gusto ko maintindihan mo. Bilang isang Kristiyano, lahat po ng ginagawa mo, nakalista po yan sa Book of Deeds. Hindi po yung mawala ng kahulugan. Diyan ka hatulan, diyan ka pagpapalain sa mga gawa ho natin. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat tayo ay faithful and good servant natin po, Panginoon. May kausap po ako. Ano pang yung gusto ng Panginoon matutunan ho natin? Balik tayong context ng hari. Si Kristo hari. Wala ka pa, hari na siya. Wala ka pa sa Kanya, hari na siya. Hindi ho na dagdagan ang pagkahari na sa'yo. Hari na po siya. Kahit wala ho tayo, masaya ho siya. Kaya lang malulungkot siya pag hindi na tayo nakasama. Ano ho bang nangyari? Tingnan niyo po ito. Tulad ng sinabi ko, next slide. Next slide, nak. Hindi ka pwedeng, yung pribilehyo natin, pag-usapan natin yung pribilehyo natin bilang mga anak ng hari, no? Bilang anak ho ng Diyos. Next slide. Next slide, nak. All the king's officials and even the people in the provinces know that anyone who appears before the king in his inner court without being invited is doomed to die unless the king holds
unless yung scepter ng Lord itutok sa'yo, ibig sabihin spare ang life mo. Pero pag hindi po umangat maminapol scepter ng Lord, hindi ka pinapatawag, papatayin ka ho ng hari. Kasi batas po yun. And the king has not called for me to come to him for 30 days. Tingnan natin, ano muna natin ng konti. Ito matindi sa background eh. Kailangan tayong background yan. Ang Book of Esther, maminamahal ko, ito po yung nangyari nung panahon po ng Israelita, maminamahal ko, nagkasala kay Lord na idolatry. Nagalitan Diyos sa kanila. Sila po ay pinalayas, pinadala po ng Panginoon sa magitan po ni Nebuchadnezzar. Ito po yung tinatawag na, anong kingdom po ito? Ito po yung tinatawag na, hindi Persian? Tulungan nyo nga ako, nalimutan ko. Ano yung kingdom ni Nebuchadnezzar? Babylonian Empire. No, kinuha sila dahil ang tigas ng ulo nila at sabi na Lord, after 70 years, ibabalik ko kayo dito. Kinuha po sila. No? Halos maubos po sila. And then pumalit po yung tinatawag na Medo-Persia na paghahari po ni tinatawag ni pangalan nito ni Xerxes o ni Darius, maminamahal ko. Ito po yung context nito. Nasa gitna po sila, maminamahal ko. They are alien, maminamahal ko. Sa loob po ng tinatawag ng Persian Empire. Now yung tinatawag na Iraq. O, yan po, Iran. No, yung Persia ngayon. No po. Ano nangyari? Meron pong pangyayari dito, yung hari po, meron po siya naging reyna. Ang pangalan po ay Queen Vashti. Ang pangalan niya, pag basahin niyo po ito para Queen Vashti. Nung si Xerxes, natuwa po siya, nagpa-party po siya, 180 days. Pinakita niya sa mga tao kung gaano siya kayaman, kung gaano yung lavish ng lifestyle niya, grabe. And then, nung nagiinuman na ho sila, pinatawag niya ho si Queen Vashti. Para i-present sa tinatawag ng mga tao. Ang pamilya, yung queen, hindi dumating. Reyna, alam mo ginawa? Tinanggal po siya sa pagiging reyna. Reyna po yun tinanggal sa pagiging reyna. Tanggal po siya sa pagiging reyna niya. Tapos nung nag-ano po siya, nagtatanong sila kung anong dapat gawin, no? Ginawa, pumili ho kayo ng bagong papalit kay Queen Vashti. Doon po nagsimula ang Miss Universe. Wala pa Miss Universe, meron na ho niyan. Pinatawag niya lahat ng magagandang babae na sasakupan niya lahat. Napakadami na magaganda. Nagpunta, ano po? Para pumalit na reyna. Ay, iba ho yun. Lahat ng magaganda. Alam mo kung buhay ka no, malamang napili ka. Oh, malamang napili ka. Ito na ho yun. Ito na nangyari. Tapos, si Esther po, isa po siyang Hudyo. Pero hindi niya pinakilala yung sarili niyang Hudyo. Kasi yung tiyuhin niya si Mordecai. No, sabi niya, napili po siya. Bago ka humarap si hari, 1 taon ka munang nakaseklud. Pagagandahin ka. Paliliguin ka sa gatas, paliliguin ka sa Grabe, pagagandahin ka sa loob ng 1 taon. Bago ka iharap sa hari. Grabe ho, no, kapatid. That's the context. Kasi harap ka sa hari, kailangan maganda ka. Ang nakakatuwa lang sa kanya, nakuha niya yung favor na nag-aalaga sa kanya. Tinuruan siya, no? Pinaganda siya ng gusto, and then pinaharap na ho sila. Nung iharap po siya, dami magagandang babae. Nakita po siya ni Xerxes at nabighani sa kanya ang hari. Ginawa po siyang reyna. At nakakatawa, minamahal ko, pag tinignan mo po ito, no? May isang pangyayari, ito pong si Haman, mamaya titignan ho natin to si Haman, no? Sabi niya ganon, nakasunod na. Puntahan ko muna yung privilege natin. Sa hari po, may isa pong pangalan sa kanila, may isang tao pangalan Haman. Dahil natuwa sa kanya yung hari, pre-promote si Haman. No? Sabi po ng Biblia, sabi niya ganoon, after these things, King Ahasuerus o Xerxes promoted Haman, the Agagite, the son of Hammedatha, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. Pinaupo po siya, binigyan po siya ng trono na higit po doon sa mga tinatawag ng mga tao. Ganun po siya pinarangalan. Pasensya na ho kayo. Gusto ko maano ho natin ito. Ito po yung trono ng hari. The throne of the king. Siya lang po pwedeng umaupo dito. Sabi niya, pinarangalan niya po si Haman, sabi niya ganoon, advance him and set his throne above all the officials. Siya po ay pinaupo na pinakamalapit doon sa hari. Kapatid, ang tawag po doon ay pribilehiyo. Kaya po sabi niya, and all the king's servants who were at the king's gate bowed down to him. Kay Haman, hindi po sa hari.
Pero para siyang hari, bakit pinarangalan siya ng hari? It is a place of honor and it is a place, mga minamahal ko, ng authority. Okay? And the sabi ganon, and all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage of Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai did not bow down or pay homage. Pag dumarating po tinatawag dito si Haman, lahat po naman nagsusubsuban. Si Mordecai hindi. Yung Hudyo, galit na galit po siya. Sabi niya, pambihira ka, pero hindi siya nagpahalata. Ang ginawa niya, malapit siya sa hari eh. This is the king. Andito po siya. Sabi niya dito, mahal na hari, may isa pong grupo ng mga tao na hindi po sumusunod sa inyong law. Parang kailangan nating ubusin ito. Magbibigay ko ng pera para bayarin lahat ng papatay. Sabi na hari sa kanya, kinuha yung singsing, isulat mo gusto mo. Pinasulat. Kung ano, binigay yung king, sumulat. Nagtakda ng araw, itong araw na ito, next year, sabay-sabay, batas, lahat ng Hudyo, papatayin. Kapitbahay mo, patayin mo, hindi sila lalaban, kasi batas. At pwede nung nakawin yung kayamanan nila pag pinatay nyo. Batas po yun, kapatid. Sinelyohan po ito ng ring ng Panginoon. In the name of the King. Itinakbo niya sa buong probinsya. Ito po'y kalata sa sinasabi. Sa gantong panahon, lahat ng mga Hudyo ay dapat mamatay. Hear ye, this is the king. Ito siya sabi ng hari. Nung marinig po ni Mordecai, threat po yung mga minamahal ko. Annihilation po yun, uubusin silang lahat. Nagsisigaw po siya sa harap ng palasyo. Kinukuha niya yung attention ni Queen Esther na kanya pong tinatawag na pamangkin. Nung una sabi niya, bakit ba sigaw na sigaw yung tsuhin ko? And then tanungin mo kung anong ganito, ano sinasabi. And then sinabi niya, nagkaroon ng decree ang buong Persia na ang lahat ng Hudyo mamamatay ng sabay-sabay isang araw na tinalaga para patayin ang lahat ng Hudyo. Nung ma-receive po yung mga minamahal ko, anong gagawin ko? Dito na ako pumasok, nak, ibalik mo ako sa isang slide. Isang slide, nak. Ibalik mo ako. Ito po ang sabi na ngayon sabi ni Mordecai, hindi nandiyan ka dahil so wala lang. Malamang kaya ka nandiyan for this very moment. Alam mo sabi niya rito, sabi ni Esther, all the kingdom's officials and even the people in the provinces know that anyone who appears before the king in his inner court without being invited or summoned is doomed to die unless the king holds out his gold scepter and the king has not called for me to come to him for 30 days. Hindi ako pwedeng pumunta ron, papatayin ako ng hari. Maliban natutukan ako ng scepter. Pero sabi niya, wala na siyang choice. Kasi pag hindi siya pupunta, mauubos ang bayan ng Israel. Ito sabi niya, lahat ng mga Hudyo, manawagan tayo mag-fast for 3 days. Back up ng panalangin, pupunta ako sa harapan ng hari. Ang sabi niya, if I perish, I perish. Tatayo siya sa harapan ng hari. Pag hindi po siya nakakumbinsi ang hari, patay po siya during that time. Kaya po, nakakatawa mga minamahal ko, ang nangyari ho dito, hindi po siya pinatawag, pero pumunta, sinuot niya yung pinakamagandang damit niya. Kaya nakatayo po siya sa King's Court. Nung makita siya ng hari, mga minamahal ko, dahil ang hari ay in love po sa kanya, tinaas po yung scepter sa kanya. Ibig sabihin, pinalalapit ka ng hari. Lumapit po siya sa hari, itinip niya ho yung dulo ng tinatawag ng scepter. And then he leaves. Ito sinabi niya, ano ang request mo? Ang ganda nito, basahin mo Esther. Pag binasa mo, mag-pray ka. Katagpuin ka ng Lord. Makita mo yung kingship ng mga hari at yung Diyos na sinasamba natin, He is a king. Siya po ay hari ng mga hari, mga minamahal ko. Naktinig ka sa akin. Nung si Kristo po ay namatay, sabi po ay nilibing. Pangatla araw na buhay na magbuli. Siya po ay umakyat ng langit. At sabi po ng Bible, pinaupo siya sa kanan ng Ama. Andito po yung tatay niya, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya din po yung manlilikha. Siya po ay mabuhay na magbuli. Pinaupo po rito sa kanan ng Ama. Ano po ibig sabihin? It is a place of honor. Kaya binigyan po siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng labi magsasabi na si Kristo ay Panginoon. Lahat ng tuhod luluhod. Lahat from generation to generation, pati darating na lahat po, kahit si Satanas, kahit lahat ng ayaw, luluhod sa harapan ni Kristo. At binigyan po siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal ko, ang lahat ng labi ay magsasabi, Panginoon. Pinaupo siya dito, mga minamahal ko, sa place of authority, a place of honor. Ito po yung place niya. Ito nakakatawa. Next slide. Nung tanggapin mo si Kristo, nung nakipag-isa kay Kristo, you died with Jesus. You are buried with Jesus. And you raised from the dead with Jesus. You are united to Jesus Christ. At ang sabi na, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places, in Christ Jesus. Ito po nangyari. Pero isang upuan. Dali, kailangan ko lang, pasensya na. Dali. Ito po yung Diyos natin. Yung ating Ama. Nung mabuhay sa Kristo, pinupupo siya sa kanan, a place of honor and a place of authority. Nung tayo po'y nakipag-isa kay Kristo, sabi po ng Bible, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Pinaupo ho tayong kasama ng Diyos. That's our privilege, mga minamahal ko. Alam niyo po, pag ito naintindihan mo, hindi ka pwedeng pumunta rito na hindi ka pinapatawag. Ito nakakatawa. Yung hari mo, namatay para sa'yo. Ay, walang ganun. Yung king mo, yung King of Kings, He died for you. Para saan? Para kahit anong oras, pwede kang pumasok sa inner courts. Kahit hindi ka pinapatawag, pwede kang pumunta rito because that's your privilege. Hindi dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa ng hari mo para sa'yo. Kaya kapatid, sa atin, the greatest privilege na meron kat ako bilang isang anak ng Diyos, yung pumunta ka doon sa inner court, maminamahal ko, para kausapin ka ng hari. Kapatid, sino ka? Ang buhay natin, marami sa atin walang kwenta mabuhay natin. No? Mga manginginom, no? Mga lasinggero, bungangera, no? No? Yun yung ano lang natin. Pero nakakatawa, tinanggap ka ni Kristo, pinili ka ng Panginoon, at dito binigyan ka ng privilege, maminamahal ko, to stand, maminamahal ko, sa tinatawag po na inner court. Ano po bang inner court? Dito nagdidesisyon ng hari, dito dinidinig ng Panginoon yung petisyon. Kaya kapatid sa akin, nasasayang po sa ating mga Kristiyano, nasasayang po yung buhay natin kasi hindi tayo nagpipray. Binuksan ng Lord yung lugar na ito, na hindi mo kailangang mamatay sa sarili mo, hindi mo kaya iaalay ang buhay mo na para kataya. Hindi po. Binuksan to ng Panginoon. Meron kang privilege. What is prayer? Prayer is, ano po yon? Embracing, maminamahal ko, yung tinatawag po na pribileyo na binigay sa'yo ng hari mo. Tapos hindi tayo nagpipray. Kasi hindi natin naunawa kung gaano kahalaga ang prayer. Ang kala natin prayer, hingi. Yun ang alam natin sa prayer. Prayer, mga minamahal, is about fellowship with God. The greatest privilege na meron katako, yung presence mo ng Lord. Sa tuwing papasok ako sa presence ng Lord, kausap mo po yung hari, binigyan kanya mga minamahal ko ng tinatawag po na pribileyo. Nung tayo po tumanggap sa Panginoon, gusto ko maintindihan mo po ito, mahalaga po ito. No? Nung makilala mo si Kristo, sabi po ng Bible, He prepared a table para sa'yo. Sabi po yan ng tawag dito ng sinabi ni Luther, He prepared a table. Andiyan yung hari mo, naghanda siya ng table para sa'yo. In the middle of your enemy. Yung mga kalaban mo, galit na galit sa'yo, pero yung Diyos po ay naglatag. Come. Sit. Tango. Para sa ito. That's your privilege. Bakit? Yung hari mo, namatay para sa'yo. Nag-prepare siya ng table para sa'yo. Ito maganda. Dahil nakaupo ka dito, yung mga kalaban mo, ang dami. Sabi ng hari, hanggat nasa presensya kita, walang pwedeng gumalaw sa'yo. I will fight for you. Palakpan natin hari natin. Nak, yung bansa ho natin pabagsak. Baka isang araw, pagtingin ho natin, collapse na yung bansa natin. We need to pray for our country. It will affect us.
Yan sa nung tanggapin mo si Kristo, Pilipino ka, pero pumasok ako sa kingdom of God. Kaya sa kingdom na ito, sabi ng Lord, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Hindi daw po sa yaman ng Pilipinas, sa yaman ng kaharian mo. Imimit ka ng Diyos mo. Kaya tayo nahihirapan kasi hindi natin naiintindihan yung privilege na meron po tayo. Ito pong privilege na ito, mga minamahal ko, na pwede kang maupo nakasama ang Panginoon para makausap mo. What therefore is Christianity? Christianity is all about worshiping God and having fellowship with your King. Tingnan mo ito. Kung binibigyan tayo, ngayon po, naglatag si Lord ng table sa ating lahat. Tanong, paano mo hinanda ang sarili mo? Paano tayo nag-prepare? Pumunta ka rito na nagmamadali ka. Malilit na ako. Kailangan mo. Hallelujah. Hallelujah. Baka atakihin ka sa puso. Siya niniwala dapat pinaghahanda ang pagharap sa hari. Nakaka-open? Yes. Pero minsan yung kailangan din mo open para matuto. Tama po ba ko? Hindi natin pwedeng bastusin yung hari natin. Hindi ikaw masusunod. Mamili ka. Papasok ka ng kaharian niya o bahala ka sa buhay mo. Kapatid, tingin sa akin. Alam mo ba nagkawasak-wasak ang buhay mo? Kasi ikaw ay nasunod. Tama po ba ka? Ako nawasak ang buhay ko dahil sa aking desisyon. No ako nangunguna. Naayos ang buhay ko nung kilalanin ko si Kristo bilang hari. Ay ayaw mo siyang maging hari? Mag-expect ka. Masisira buhay mo. Alam niyo po, nakarang pinagbubulay-bulayan ko po ito. Samantalahin ko na to. Napansin ko, yung mga bagay na hindi ginagamit, nasisira. Aralin mo. Sapatos, biglang gugulat ka, bago pa. Kalalabas ng karton, paglakad mo, tanggal yung swelas. Bago naman to. Nakabili ko ng ano noon dati, sa SM. Kulduroy, paborito ko ho yun. May nahila lang ako eh. Mula rito, ganun, butas eh. Bakit? Hindi nagagamit. Bahay na bagong gawa, wag mong tirahan. Magugulat ka, wala naman nakatira, dapat nga ano to, nasisira. I therefore conclude, ang isang bagay na hindi mo ginagamit, masisira. Ito ang catch. Yung buhay na ipinapagamit sa Lord, kusa masisira. Ulitin ko po ito. Yung buhay po na hindi pinapagamit sa Lord, kusa po itong masisira. That's the law, maminamahal ko ng ano natin. Kaya dapat natin maintindihan, kapatid, kung itong hari nito namatay pa, ang laki ng privilege mo na maglingkod. Huwag kang babayag na hindi ka maglilingkod. Sayang. Sayang. Pagkakataon natin pare-paras, hindi ka sa akin naglilingkod. Ako'y naglilingkod lang din sa hari. Kaya huwag mo akong ituro. Ako'y utusan lang ni Kristo. Ang laki ng privilege natin, mga minamahal ko. Bakit tinuturuan tayong maglingkod? Kasi yun may sabi, yung hari. Kaya tayo nandito because of our King. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil kung sino man. Andito tayo kasi yung hari natin gusto nating paglingkuran. Alam niyo ho ba, pag mahal mo ang Diyos, madali lahat ng bagay. Ulitin ko po ito, pag mahal mo ang Diyos, madali ang lahat ng bagay. Kaya tayo nahihirapan kasi hindi na natin mahal ang Diyos. Ganun kasimple. Huwag na natin i-justify yung ano natin, that's the truth. Minsan ka na nailap sa Panginoon. Minsan ka na nagmahal sa Panginoon. Mahirap ba mag-devotion? Hindi. Mahirap ba manalangin? Hindi. Lahat po natural na lumalabas pag mahal mo ang Diyos. Ang problema, ang tagal na nating hindi maayos sa Diyos. Kaya hirap na hirap tayo pag sabing Bible reading, prayer, everything po nagiging mahirap. It is the issue of the heart. Kapatid, it is the issue of our heart. Si Pastor ganun din, pare-parehas tayong nararanasan. Kung hindi ka na maayos, ano pang dapat mong gawin? Di lumapit ka sa hari na pwedeng mag-revive sa'yo, pwedeng mag-empower sa'yo, at ang maganda, binigyan ka niya opportunity to sit down at his table. Papasok ka, pwede ka mag-fiesta sa presence ng Lord. Pwede ka, Lord, pwede ba to? Lahat yan pwede, kasama yan, entitled ka dyan. Kasi anak ka ng hari. Ang dami nating namimiss. Ang dami natin namimiss. Bakit po? Hindi natin naintindihan kung sino yung Diyos natin. Hindi natin naintindihan kung sino yung hari natin. Yan po ang napakalaking privilege natin, mga minamahal ko. Pwede ba akong mag-usap sa'yo? Pagbalik mo natin sa linggo,
Sana huwag kang papayag na huli kang darating dito dahil kakatagpo yung may hari mo. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Pakisabi sa katabi mo, magbago na kasi tayo. Ilan pakisabi mo sa katabi mo, magbago na kasi tayo. Tingnan mo, pag nabago na tayo, hindi na ganyan preaching. Sabihin natin, hindi na ganyan si pastor na about late. Wala na late eh. Di mo kaya naman akong engot dito, agahan nyo, pambira, 7:30, dito na kayo, sabi, agahan nyo, late. Wala ka na late eh. Welcome sa gawain ni Jesus Christ. Kapatid, bago ko umalis ng bahay mo, unahin muna puso mo. Tsaka magsuot ng kung ano-ano. Huwag ka na magsuot ng kung ano para kunin mo atensyon ng mga tao. Huwag mo na siyang masyadong galingan. Sabi ng mga tao, wow, grabe yung alahas niya. Parang si Mayweather. Grabe. Grabe yung ano niya, parang nagmumura yung ano niya. Parang may ano siya, may tinatawag na ano, naninilaw. No? May sakit sa liver. No? Titingin sa akin, alam pinakamaganda, pagpunta mo rito, makuha mo atensyon ng hari mo. That's it. Wala kang dapat patunayan. God look at the heart. Pero huwag ko rin sabihin na pumunta kayo na hindi naliligo. Hindi ganun. No, sabi ni pastor, sa puso nakatingin si Lord. Pwede ako pumunta naka-short. Ay, kaibigan mo si God. Shadow kayong close ha. Kumpare mo si Jesus. Kapatid, we need to respect our God. Haharap ka sa hari. Ako nakaraan po, kasi nag-pray ako minsan na nakasando lang. And God rebuke me. Hindi ka nakaharap sa tao. Kaya pagharap ko sa Panyo, kailangan ko munang magbihis na maayos. Kakatagpuin ko yung hari. Oo, nakatingin siya sa puso, pero ang mga priest po ay binigyan ng maganda na bit para sa pagtayo niya sa harapan ng Panginoon, maganda silang tignan. Nakatingin siya sa puso, pero na nakadamit na maayos. Pwede ba tayo, magul naman tayo, pakisama sa katabi, magul naman tayo, agahan natin. Nakakaya naman sa hari natin. No? Tingnan niyo po ito, maminamahal ko. Itong song na to, tingnan niyo po ito. Amazing love, how can it be? Saan sabi niya? That you're my king, you died for me. Hallelujah. Yung hari mo namatay para, yung hari ko namatay ito sa akin. Lord, grabe pag-ibig mo sa akin. Lord, sasambahin kita kasi naiintindihan ko, you are the one who died for me. Amazing love, how can it be that you're my king, you died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Bakit natin ginagaling ang paglilingkod? Because we honor God. Kapatid, kung hindi mo gagaling para sa Panginoon, huwag ka na maglingkod. Ulitin ko po ito Kung hindi ka rin lang aayos ng ano, tayo nasasaktan. Bakit po kasi nagsisimula tayo dito po sa fellowship natin sa Panginoong Jesus? Kapatid, pag wala kang fellowship dito, magiging balat sibuyas po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Walang mababago pag hindi natin naintindihan ang kahalagahan nito. Hindi po mababago buhay natin parehas unless na maintindihan natin because of our King. Alan, ba't ka naglilingkod kay Jesus? Mahal ko si Jesus, ang laki ng utang na loob ko sa Kanya. Kahit hindi na ako pagpalain, maglilingkod ako sa Kanya kasi namatay siya para sa akin. Walang kwenta ang buhay ko. Siya lang nagbigay ng kwenta ng buhay ko. Kaya lagi siya sabi, kahit hindi mo ako pagpalain, I will serve you. Kita yung sabi ng Lord, serve the Lord with gladness. Paglingkod kayo na may kagalakan. Bakit hari pinaglilingkuran nyo? Gawin nyo siyang kaaya-aya sa harapan ng hari. Kasi yung ginagawa mo, worship mo yan. Naglilingkod ako, worship mo yan sa hari mo. Nagpupunas ako, hindi, worship ko yan. Lahat ng ginagawa ko, worship ko yan. Kaya kayo lang, ay, para dito. Kayo lang bibig, para sa, everything na ginagawa ko is for my King. Why? Because I love my King. Palakpakan si Jesus, come on, palakpakan si Lord. That's our privilege. Sana wag mo mamiss. Sa atin po, minsan, ang panalangin lang natin, tuwing linggo lang, o Sabado, pag may pangailangan.
Si Kristo everyday nang ganyan, 24/7 nandiyan dyan. Tapos darating ka lang pag may kailangan ka lang. Lord, wala akong pambayad eh. Mapuputulan ako, Lord, ng ilaw. Tsaka wala akong chicha, Lord. Tapos bigla ka na aalis. Pag may problema ka uli, pag walang-wala ka na, naalala mo siya, wala na pwede tumulong sa akin. Yung kapatid ko ay na akong tulungan. Yung mga tao, wala na. Lord, kailangan ko ulit pambayad. May babayad po kayo. Alam mo na, Lord, ang dami-dami kasi. Ang gulo-gulo kasi ng mundo. Napahirap ng pahirap. Binubola pa yung Diyos. Ano po sinasabi ng Lord? Huwag nating ma-miss yung privilege natin. Tatay ka man, kabataan ka man, ang laki ng privilege mo. May nagbayad ng fellowship na ito. Kaya ka nakaupo rito kasi yung king mo namatay para sa'yo. That's the importance of fellowship. That is the importance of prayer. Kaya pag hindi tayo nagpipray, nasasayang po, nangihinayang. Sabi ng demonyo, kaya po, dito tingin sa akin, pag sa fellowship po, isa lang gusto nang gawin ng demonyo dito. Ayaw niya rito maka-fellowship po sa Jesus. Kaya pag hindi ka naging maingat, etong table fellowship na ito, paupuin mo si Satanas. Nagsasuggest nyo, oo nga eh, nakita ko pahirap talaga ang buhay. Dapat na wala ko ng hope. Sabi ni Satanas, wala talaga, ano? Mahirap. Anong pinakamagandang gawin mo? Mag-big tea ka, tapos na hirap mo. Nasa table ka ng fellowship, ingatan mo yung table mo. Do not allow Satan to speak to you. Kaya minsan problema natin, hinahayaan natin yung demonyo magsalita sa atin, wala siyang karapatan sa buhay mo. Kung meron pong may karapatan sa buhay natin, yung Diyos ho natin. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Gawin. Gusto ko sana ng asim dito, Lord, pwede po ba? Alam niyo po, napakayaman ng Diyos. Gusto ko ng Lord, ma-enjoy natin yung fellowship. Pero wag niyo itong gagawin ha. Ito po ay model lang ha. Pag uwi niyo, ay meron kami siya ano doon? Hennessy. No? Tirahin ko nga yun. In the name of the King. Bakit? Saan ba nalasing ka? Pare, kainuman ko si Jesus. Grabe nga, fellowship namin eh. Grabe, ang lapit-lapit ko kay Lord oh. Inuman ko si Jesus eh. Hindi ko ganun. No. Mga tatay, graduate din pag may time. Pag may time, tigilan na ho natin yan. Baka dumating si Jesus na umiinom ka. Bakit siya sabi? Mahal ko ho kayo. Gusto ko pag nag-rapture, magkita-kita tayo sa langit. Dahil ako yung pastor nyo. 1, 2, 3, 4. Wala si ano. Oh, nalasing. Kaya hindi nakarating. Sabi ko na kasi, tigilan na yan eh. Mula bata, umiinom ka na. Hanggang ngayon, inom kami rin na inom. Idalin mo sa harapan ng Diyos. Lord, eto yung nagpapahirap sa akin. Lumapit ka rito ng totoo. Tanggalin mo lahat ng maskara mo. Upo ka rito, Lord. Lagi. Nalasing ako kapon. Hindi ko maiwas. Huwag mo na akong bulahin. Alam ko naman lagi kang lasing. Gusto ko na maging totoo ka. Sabi niya, gusto mo makalaya? Oo. Ilapit mo sa akin yan. Palalayain kita. Ang kalayaan na sa Panginoon. May kausap po ako. Pag hindi mo gina-intentional ang pagbabago, kailanman hindi ka na magbabago. Ang tatanggapin mo kahit nasa loob ka ng Kristiyano, umiinom ka, gumagawa ka ng kalokohan, magiging totoo sa isang araw yan. And when you die, you will suffer from hell. Ako naniniwala ako kahit yung palayain ng hari natin dahil naranasan ko po ito. At naranasan po natin pare-parehas to. Sa presensya ho ng hari natin, there is freedom. There's healing. There is cleansing in the presence of our King. Kaya nakakatuwa po pag naupo ka sa presensya, imagine yung hari mo, kausap mo. Alam mo, niwala ka, hindi ka upo ng ganito. Ganito ho gagawin mo. Nakasubsub ka sa Diyos dahil naintindihan mo, hari po ang kausap mo. Matututo kang rumispeto sa Diyos mo. Pagpunta mo rito, maaga ka na. Kasi naintindihan mo. Palakpakan na si Jesus. Kulang na nga lang sabihin sa atin ni Satanas eh. Yahweh! Pustahan tayo, sino may commitment? Mga tao mo, tao ko. Papakita sa atin yung mga tinatawag na mga mangkukulam, mga manggagaway. Yan, kaya mamatay ng para sa akin. Nagpapasting na mahaba yan for the power. Pag sinabi ko hindi matutulog, nagigising alas 3, nagpipray yung mga yan. Araw-araw, consistently. Yahweh, kamusta naman yung mga tao mo?
Late na naman. Mahal ka daw. Kaya naman yung tingin sa akin, pwede ba ako makiusap? Tapusin na natin pang-iinsulto sa hari ho natin. Pwede tayo magbago pare-parehas. Amen. Wala sa ating perpekto. Pero kinakaugnay tayo ng Panginoon na ayusin ang buhay malapit na akong dumating. Kapraso na lang po ito. Ang laki-laki ng privilege natin mga minamahal ko to sit at the seat of ng ating pong Panginoon. Our favor. Nakasunod. Dito na ako magtatapos. Our favor, His promises. Dito magugulat ka ng pagpasok ni Esther. Sabi, slide. Then the king asked her. Sabi ng hari sa kanya, nung lumapit po siya, sabi ng hari, then the king asked her, what do you want, Queen Esther? What is your request? I will give it to you, even if it is half the kingdom. Kalahati ng kingdom ko, ibibigay ko sa iyo kung gusto mo yan. Sinasabi rito, hingin mo ang nais mo, ibibigay ko. Alam niyo po ba, nakakatuwa ang Diyos natin. Ang sabi ng Lord, it is not half of the kingdom. Gusto kong ibigay sa inyo ang buong kingdom. Dito mukhang generous po yung hari dito. Gusto kong maintindihan mo. Yung hari mo, napaka-generous. Yung kausap mo, napaka-generous po niyan. Kaya lang problema, hindi lang natin naiintindihan minsan na kailangan natin maniwala sa ating Panginoon. Bakit? Because of the promise. It is the pangako. And then kasunod. Nung nagiinom po si pangalan si Xerxes tsaka po si Haman, and while they were drinking wine, the king said to Esther again, now, tell me what you really want. What is your request? I will give it to you, even if it is half the kingdom. Grabe. Hallelujah. And then inulit po ito mga minamahal ko. Inulit pa ng isa sa Esther. Hindi nagsabi si Esther, sabi po ng Esther 7 verse 2. Nakasunod. Nakaslide. Sabi niya ganoon, on the second occasion, while they were drinking wine, the king again said to Esther, yung hari pa nangungulit, ano gusto mo? Anong hingin mo? Ano wish mo? Yung hari tinatanong. Ang sabi niya on the second occasion, while they were drinking wine, the king again said to Esther, tell me what you want, Queen Esther. What is your request? I will give it to you even if it is half the kingdom. Ang tawag dito ay favor. Dito hindi na ikaw yung humihingi ng pabor. Yung Diyos mo, binibigyan ka ng pabor. Ang sabi ng Panginoon, humingi ka. Ano hiningi niya? Si Haman. Binigti po ito ng ano. Sabi ng Panginoon, kung kalahati ng kingdom ibibigay ko sa iyo, tingin sa akin, ito pong Jesus Christ po na ito. No, ito po ay hari natin. Siya tayo po'y nasa loob ng kingdom. At ito pong hari na ito na nagkatawang tao, maminamal ko, na namatay para po sa akin. Binayaran niya ang buhay mo, para tanggapin ka ng tatay niyang nasa langit. Ang sabi niya sa iyo at sa akin, ito yung sabi ng hari. Next slide. Sabi ng hari, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Inulit, if you ask me anything in my name, I will do it. Sabi po ni Kristo. Tingnan sa akin, ito po yung maganda ng privilege. Ito po yun. Fellowship. Siya yung gumawa ng fellowship. Para makarating tayo, He died for us. Binuksan niya yung dakong kabanal-banalan para makaupo tayo to dine with Him, mga minamahal ko. At habang kayo po'y nag-uusap, sinasabi ng hari, wait lang. Sabi ho ng hari, you may ask me of anything, and I will do it, so that the Son may bring glory to the Father. Inulit pa. You may ask me of anything, and I will do it. Kasama sa privilege natin is the favor of God. What is prayer? Knowing what He promised to us. Ano ba sabi ng hari sa'yo? Huwag kang iyak na iyak. Minsan iyak lang tayo na iyak sa harapan ng wala akong pambayad, sabi ng hari. Hindi ako tumutugon sa iyak. Tumutugon ako kung ano sinabi ko sa'yo. Ano ba sabi ko sa'yo?
You may ask me of anything and I will do it. Humingi ka na, huwag ka na umiyak, sabi ng Panginoon. Kasi privilege mo yon, honor mo yon, favor mo yon. Ginawa ni Jesus yung para sa'yo. Kapatid, tingin sa akin, kaya ho tayo hindi na ang daming blessing na para sa atin, hindi tayo nagpipray. Kung mag-pray man tayo, minamahal ko, kasi may kailangan lang tayo. Oriented tayo ng tinatawag po na blessing. Pag may blessing na, iniiwan na ang Panginoon. Pag may blessing na, hindi na makapagtaas ng kamay. Lalo pag manager ka na. Diba? Pag nag-worship dati, nung walang-wala ka, parang, Lord, hallelujah! Grabe, purihin, hallelujah! Nung marami ng pera, nung may sasakyan na tayo pare-parehas, nung ikaw po ano na, hindi na maitas yung kamay. Kasi hindi na bagay sa akin. CEO na ako eh. Mayaman na ako eh. Kapatid, mag-ingat sa pagpapala. Si David nga po, hari eh. Hari, hinubad yung damit. I don't care maging hari. Ako sasayaw ako sa harapan. Mukhang engo to. Nagsasayaw sa harapan. Tuwan-tuwa si Yahweh sa kanya. Bakit? Hindi siya marunong sumayaw pero ang galing ng puso niya. Alam niyo ho, batay ka sa akin. Yung worship ho natin, sure ito minamahal ko, may kumantang pangit ang boses. Ano reaksyon mo? May video okay. Puro sigaw na wala pa sa tono. Di ba sabi mo, gusto mo kunin yung mic, tuturuan kita how to sing. Tama ko mali? Tingin sa akin, alam niyo po ba sa langit, si Lord po may mga anghel na sumasamba? Perfect pitch. Hindi nawawala sa tono. Perfecto ang kanta. Ikaw at ako, bibihira ho sa atin maganda boses. Ito nakakatuwa. Sa kabila na hindi magagandang boses natin, may isang hari na handang makinig sa'yo. Alam bakit? Kasi mahal ka niya. Kaya kung sukatan tayo, ang sukatan natin, Jesus died for us. Misa nga po, kumakanta ako, gigitara ko sa Panginoon. Uy, ang gulo. Sabi ng Panginoon, yung nakikinig ng Diyos, biglang, di ba? Dito nga, pag tumutugtog yung alam mo kaagad na mali yung D, napunta na A. Sabi ng mga marurunong, ay, wala sa hulog. Di ba? Si Lord nakakatuwa. Kung maintindihan mo lang. Sa kabila nagkakamali ka, He wants to listen to your heart. Kagalakan po ng hari natin na pakinggan mo tayo. It is a privilege. Sa langit po, dami anghel. Nagaganda ng boses. Pero gusto kanya marinig. Kaya pag nasa rampangan ng alam niyo po bang hari, pag dumadating po yan, pag lumalabas, nagsisigawan ng mga tao. Long live the King! Long live the King! King! Long live the King! Long live the King! Long live the King! Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari! Mabuhay! Tumatakbo buhay ang hari! Sa simbahan mo mga babae ang hari! Sabi ng mga Christian. Hindi po naintindihan kung sino dumarating. Kaya po ang worship napakahalaga niya, kapatid. Dapat hindi na tayo tinuturuan pumalakpak. Papalakpak ka kasi naiintindihan mo yung hari mo. Long live the King! Hallelujah! Puri si Kristo! Dahil si Kristo ay mabuti. Ang tawag po dyan ay worship. Kaya hindi pwede pupunta ka ng simbahan na parang ang laki-laki ng utang na loob ng Diyos sa iyo. Hindi pwede. Ikaw at ako dapat tayo na nakakatanggap ng kabutihan ng Lord. Nagpupuri ko sa Diyos. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Pag nasa presensya ng Diyos, hindi dapat nananahimik. Pag wala ka sa presence ng Lord, ang ingay-ingay mo. Pag nasa presence ka ng Lord, para kang kinapitan ng talabang hindi maintindihan. Sa presence ng Lord, gusto ng Panginoon, nagpupuri ka. Lord, maraming salamat sa grace mo. Lord, salamat, buhay pa ako. Yung iba, hindi na nabuhay ako, buhay pa ako. Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat sa magandang kong asawa. Lord, salamat sa mga anak ko. Lord, salamat sa trabaho. Lord, to the King! Ang buti mo! Woo! Pag ganyan po worship, sabi ng Panginoon, I love that. Yan ang gusto ko. Bumawa po presence ng Lord. Kasi ang kapal ng worship. Ako, I pray one day, to simbahan na ito, maging worshiper tayo pare-parehas. One day, lahat tayo maging worshiper po ng King, na hindi natin kailangang utusan. Minsan po, yung mga song leader, hirap na ho. Hindi lang dito. Sige po, tayo po tayo. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Malakas! Malakas! Hindi ho, sabi na song leader, wala naman lalakas dyan. Sabi ng mga Christian, ganito lang gusto ko.
Hindi mo naintindihan kung sino ka. Hindi mo naintindihan kung sino hari mo. Tayo po'y magsisimula na. Pagtayo pa lang, woo! To the King! Lord, salamat. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng katabi ko. Kaya ako nandito kasi magwo-worship ako. Ang goal natin is to touch the heart of our God. That's our goal. Hindi tayo nandito para kumanta ng magandang boses, para marinig kakasama natin. Ay, ang ganda ng boses niya. Grabe. Andito tayo para sa hari ho natin. Hello. Sana po mabago tayo pare-parehas. Yun po yung goal natin. No? Mabago tayo pare-parehas. Maging mapagpasalamat ang mga puso natin sa Panginoon. Kasi po karapat-dapat ang Diyos na pasalamatan. Karapat-dapat ang Diyos sambahin. Dito na ako magtatapos. May isang church, mga minamahal ko, ang Laodicean Church. Ang sabi niya dito sa word niya, ito pong Laodicean, mga minamahal ko, pinagpala ng Lord tong church. Basahin ko po ito. Sabi po ng Revelation chapter 3, basahin ko na lang po ito. Sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sabi niya sa simbahan, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig na mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sabi po ni Jesus. Sabi po ng hari, sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka din sa tunay, sabi niya, bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakayamong kaubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipanapay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko ang pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Sabi niya ganoon, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ito pong church na ito, ang church po dapat ang presence ni Jesus nasa loob. Nung sila po yumaman na, nung sila po pinagpala na, no? Hindi na naging tama ang puso nila because of the blessing. No? Dumating yung punto, mga minamahal ko, yung hari dapat nasa loob ni Samba, nasa labas po ng church. Hindi na nila nararanasan ng Diyos. Akala nila kasama pa nila ang Diyos. Kumakatok po yung hari, mga minamahal ko. Kung marinig ng taong nasa loob, yung katok niya, sabi niya, at magbubukas ng pintuan, ano sabi ng Lord? Kasalo ko siyang kakain. Maminamahal ko, I believe it is the word from the Lord para sa atin. Kamusta na ho kayo ng Panginoon? Nasa na ho ba ang Diyos sa buhay mo? O baka katulad na rin tayo ng Laodicean Church. Hindi na tayo makarating dahil sa dami ng pagpapala natin. Dami ng pagpapala natin, no? Hindi natin nakita yung value ng Diyos natin. Ang masakit, nasa loob ka tayo ng simbahan, pero wala na ang presence ng Lord. Ang pinaka-greatest deception, yung akala natin, nandun pa ang Diyos. Buti salamat na lang, kasi ang Diyos ay kumatok. Nakakatuwa ang Diyos. Alam mo, sa totoo lang, lahat tayo nagkakamali. Dumadaan talaga ang pagsubok. No? Pero ang nakakatuwa kay Lord, ito nakakatuwa kay Lord eh. Sa kabila ng ganyan ang kalalagayan natin, patuloy tayong kinakatok ng Lord. Sa pag-asang magbubukas ka ng pintuan ng puso mo. Bakit? Alam mo bakit? Ang tagal na kitang hindi nararanasan. Ang tagal mo nang wala sa akin. Sabi ng Lord, tara,
Kain tayo. Tara, kain tayo. Nakakatuwa si Lord, laging handa magpatawad. Kailangan nating umamin pare-parehas. Dahil unang step ng repentance ay pag-amin ng tunay nating kalalagayan. Lord, walang-wala na po ako. Ang layo ko na po sa'yo. Durog na ang buhay ko. Pinipilit ko lang pong kondisyon ng utak ko na okay pa ako. Pero in reality, hindi ko na po kayo nararanasan. Sa umagang ito, kumakatok si Jesus, yung hari mo, yung hari ng mga hari sa puso mo. Kung bubuksan mo yung pintuan mo, hindi siya magbubukas, ikaw magbubukas. It is the grace of God. Pag binuksan mo yung puso mo, sabi niya, buksan mo yan. Come. Pagpasok niya, anong dala-dala niya? Tara! Fellowship tayo! Ay! Kumakatok si Jesus, kapatid, sa pintuan, nasa labas. No, tak. At ang sabi niya, pagbukas ang pinto, tara! Kain tayo sa magbubukas, tara! Fellowship tayo! Tara, gawin natin dati nating ginagawa. Upo ka rito! Kasi ang tagal na kitang hindi naranasan. That's the heart of our Lord Jesus Christ. Tatayo tayo, mga minamahal ko. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Come on, pinakamalakas sa palakpak kay Jesus. Tayo tayo. Sige po, pinakamalakas sa palakpak para kay Jesus. Come on! Hallelujah! Pwede bang sambahin sa Panginoon si Lord? Come on, open your mouth! Open your mouth! Woo! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you, Jesus! Bless you, Jesus! Glory! Glory! Glory!